May buntag mga idol. Ito po yung ginawa ko na message para sa mga naka-intindi lang. Kung hindi mo man naiintindihan itong message ko na to ay okay lang. May iba't iba naman tayong opinion at paniniwala sa buhay. Ito po ay may pamagat na ang buhay na bigay ng Diyos. Ito po ang unang verse na yung sinulat. Ito ang buhay. Uulitin ko mga idol. Ito po ang unang verse. Ito ang buhay. Ang buhay natin ay bigay ng Diyos. Sapagkat sinilang tayo sa pamamagitan ng may buhay at magpakabuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos. Yun po ang unang verse mga idol. Uulitin ko, ito ang buhay. Ang buhay natin ay bigay ng Diyos sapagkat isinilang tayo sa pamamagitan ng may buhay at magpakabuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos. Yun ang unang verse mga idol. Ang pangalawang verse mga idol, ito mga idol, ito ang langit. Nandito na tayo sa langit sapagkat binigyan tayo sa lahat, maging mabuti o masama man ang ating gawin, dahil kasayahan buhay ay langit. Yun ang pangalawang verse mga idol. Ulitin ko mga idol, ito ang langit. Nandito na tayo sa langit sapagkat binigyan tayo sa lahat, maging mabuti o masama man ang ating gawin, dahil kasayahan buhay ay langit. Alam niyo mga idol, kung nasa pangalawang verse pa lang tayo mga idol, pagsulat ko nito mga idol, sobrang ang daming maingay sa amin mga idol. Parang kung paano isulat yung para sa Panginoon, yung mga satanis na mag-call sa iyong isip ba. Ito yung pangatlong verse mga idol. Ito ang buhay. Ito ang buhay na walang hanggan. Langhapin ang hangin na binigay ng Diyos. Maging masaya sa kasayahan ng iba. Ulitin ko mga idol. Langhapin ang hangin na binigay ng Diyos. Maging masaya sa kasayahan ng iba. Mahalin ang Diyos at ang sarili bago ang iba. Alagaan ang galing sa Diyos at ang mahal na importante dahil ito ang buhay na walang hanggan. Verse 3 sa itatlong pahina ng aking message mga idol. Ito ang buhay na walang hanggan. Langhapin ang hangin na bigay ng Diyos. Maging masaya sa kasayahan ng iba. Mahalin ang Diyos at ang sarili bago ang iba. Alagaan ang galing sa Diyos at ang mahal na importante dahil ito ang buhay na walang hanggan. Ito po ang nasulat ko mga idol na pinakamahirap. Ito po ang verse 4 na pinakamahirap. Ang grabing struggle ang isip ko pagsulat nito mga idol. At alam ko sa pagbasa ko rin ito, alam ko ang daming struggle din kasi tungkol ito sa kasamaan at tungkol ito sa satanas. Ito po yun pagbasa ko mga idol ito. Tignan niyo mga idol. Hindi pa ako nagbabasa, meron pagkatingdes. Grinder o bala sa katingdes. Ay nga, kisim kami. Papa, mas. Oh, ito ko. Nasa rep sa Lauman. Sila? Oh, di na. Nanay baladaan?
Ito, babasahin ko ng mga idol ang verse 4. Tungkol ito kung ano ang paniniwala ko sa impyerno. Sa akin ang opinion ng mga idol. Hindi ko sinasabi na paniniwalaan nyo to. Kasi may iba't iba tayong paniniwala at prinsipyo sa sarili. Ito mga idol, makinig po kayo mga idol. Ito ang impyerno. Ang impyerno ay ang kasamaan na tayo rin ang gumawa. Krimen, sugal, magnakaw, bisyo, mga basura, pagputol ng kahoy dahil sa pagtayo ng mga poblasyonmento na mas nagdudulot ng problema ng trahedya, kadidimang buhay. Ulitin ko mga idol, kaya ko to. Ito ang impyerno. Ang impyerno ay ang kasalanan na tayo rin ang gumawa. Krimen, sugal, pagnakaw, bisyo, mga basura, pagputol ng kahoy dahil sa pagtayo ng mga poblasyonmento na mas nagdulot ng problema ng trahedyang kadilimang buhay. Yun po mga idol ang verse 4 mga idol. Verse 5 mga idol, ito po ay konteksto mga idol. Makinig mga idol. Binigyan tayo ng simpleng buhay na masaya ng Diyos. Ngunit ginawa nating overthinking na dahilan kung bakit tayo may katanungan. Ito idol, ulitin ko yung verse 5 mga idol. Ulitin ko mga idol yung verse 5 mga idol. Konteksto, binigyan tayo ng simpleng buhay na masaya ng Diyos. Ngunit ginawa nating possible ang imposible dahilan kung bakit tayo may katanungan. Bakit ito ang buhay ko o Diyos? Verse 6 mga idol. Ito pala yung mga idol, yung impyerno at ito ko yung pinakamahirap na ginawa ko na maraming struggle na naisip ko nung pagsulat ko ng mga idol o kung paano kong i-type ko mga idol. Pero pinilit kong gawin mga idol. Nag-pray ko ako para masulat ko to. Ito po yung tungkol sa kay Satan mga idol. Yung paniniwala ko po, ito opinion ko to mga idol. Ito, makinig po kayo mga idol. Satan ang kadiliman or demonyo yung kung bakit maraming problema, pagdilim ng paningin, pagdilim ng mga lugar na nagawa yung mga karumal-dumal na bagay. Tuwing pagsapit ng gabi, karamihan ng pangyayari ng kasamaan, iba't ibang krimen, ito ang sabi. Dumilim ang aking paningin at ang kasabihan na tuwing gabi magapangyarihan ang maligno at hanggang sa ating pagtulog ay binabangungo tayo dahil sa pukot ng ating damdamin. Maikling words na nabigkas sa sulat ko na ito mga idol, pero ang hugot o ang kabaliktaran nito ay sobrang daming paliwanag. Kaya hindi ko na lang isinulat ito mga idol. Sobrang napakataas yung isulat ko lahat. Verse 7. Ang tanging Diyos na pinaka makapangyarihan, ang araw, umaga, kinabukasan, kaya natin nakikita, narinig, naamoy, natitikman, nahahawakan ang kagandahang bigay ng Diyos. Tayo'y binigyan ng buhay para makita. Ulitin ko mga idol. Ang tanging Diyos na pinakamapangyarihan, ang araw, umaga, kinabukasan, kaya natin nakikita, narinig, naamoy, natitikman, nahahawakan ang kagandahan bigay ng Diyos. Tayo'y binigyan ng buhay para makita.
ang liwanag sa umaga at pagsapit ng gabi may liwanag para hindi tayo mabalot sa kadiliman at sapagkat dilim ng ating paningin sa pagkakasala tayo may kaliwanagan sa ating kaisipan. Ginawa ko ang message na to base sa nakikita ko sa bawat tao, sa bawat pangyayari sa mundo. At ito'y opinion ko sapagkat totoo ang Diyos. Pero karamihan sa mga naniniwala sa Kanya ay hindi makatotohanan. Uulitin ko pagbasa yung verse 7 mga idol. Ang tanging Diyos na pinaka makapangyarihan. Araw, umaga, kinabukasan, kaya natin nakikita, narinig, naaamoy, natitikman, unahahawakan ang kagandahang bigay ng Diyos. Tayo'y binigyan ng buhay para makita ang liwanag sa umaga at sa pagsapit ng gabi may liwanag para hindi tayo mabalot sa kadiliman at sa pagdilim ng ating paningin sa pagkasala tayo'y may kaliwanagan sa ating kaisipan. Ginawa ko ang mensahe na to base sa nakikita ko sa bawat tao, sa bawat pangyayari sa mundo. At ito'y opinion ko sapagkat totoo ang Diyos. Karamihan sa mga naniniwala sa Kanya ay hindi makatotohanan. Yun po mga idol. Thank you so much. Itin ang gawag ka. Okay, sita. Kita man eh. Leopard cat. Hindi na mga hayop na gibitas ko ka. Mas bako. Buhaya tapos ibutang anak. Nami buhaya 200. Tarong Lagi, nami si Papa. Green color 200 niya. Buhaya nakabutang. Joy game. Yo, wagot. Yo, mga sport pagod. Mga hayop na ibutang. Saan yung insect? Ito ba? Ato mga bayan.